Nanginginig ang aking kamay, hawak ang malamig na gintong pluma. Sa loop na ilang minuto. Magiging asawa na sana akong tagapagmana nga Pamilya Mendoza. Ngunit ang makapal na dokumentong nasa aking harapan ay hindi isang simpleng kasunduan sayaman bago ang kasal. Isa itong patunayng malagim na katotohanang matagal ko nang iniwasang makita. Nakaupo ako sa isang antigong siya sa Lube NG, pinaka-pribadong silid. NG Hacienda San Ignacio. Ang aking puting bestida na yari sa pinong seda ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa aking katawan. Sa labas ng malalaking bintana, naririnig ko ang mahinang musika at ang tawanan ng daan-daang bisita mula sa pinakamataas na antas ng lipunan sa Nueva Costa. Hindi nila alam na salop nga, silit na ito. Pinapapirmahan sa akin ang isang sentensya ng kamatayan para sa libu-libong mahihirap na mamamayan. Bilang isang forensic auditor, sanay ang aking mamata na mahanap ng gabutas at pagkakamali sa mapahinangang numero. At ang mga numerong nasa annex ng dokumentong ito ay sumisigangang isang walang pusong pagnanakaw. Nakita ko ang mga pangalan ng mga pekeng, kumpanya na pagmamay-ari ng mga Mendoza. Ang makumpanyang ito ang ginagamit nila upang sipsipin ang daan-daang milyong pisong pondo na nakalaan sana para sa mapampublikong ospital. Tinitigan ko ang papel. Pilit na inuunawa kung paano nila nagawang itago ang ganito kalaking katiwalian sa likod ng isang kasal. Gagamitin nila ang aking malinis na pangalan at ang aking lisensya upang maging legal ang lahat ng kanilang maruruming transaksyon. Ipinikit ko ang aking mamata at naalala ang mapasyenteng namamatay sa mapasilyoeng ospital dahil walang gamot at makinarya. Ang makinaryang iyon ay binayaran ng gobyerno ngunit hindi kailanman dumating dahil ninakaw ng mismong pamilyang pakakasalan ko. Sa tapat ng mahabang mesa, nakatayo ang halihi NMA Mendoza na si Don Arturo. Ang kanyang suot na itim na Amerikana ay walang kahit isang gusot. At ang kanyang mga mata ay kasing laming ng yelo. Sa kanyang tabi ay si Enrique. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking akala ko ay naiba sa kanyang malupit na ama. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa akin, wala akong makita kundi isang aninong pakontrol at pagnyanasa sa kapangyarihan. Basahin mo ng mabuti ang bawat pahina, Laura. At pagkatapos ay pirmahan mo na. Sabi ni Don Arturo sa isang malambing ngunit nakakakilabot na tinig. Just sign the document, Iha. So we can go out there and celebrate your union with my son. Huwag mo nang pansinin ang mga teknikal na detalye. Dahil kami na ang bahala sa lahat ng iyan, ibinaba ko ang gintong pluma sa ibabaw ng makinis na mesa. Ang tunong paglapat nito ay tila isang malakas na kulog sa gitnang tahimik na silid. Hindi ko maring pirmahan ito. Sagot ko. Pinipilit na panatilihing matatag ang aking boses kahit na nagwawala ang kaba sa aking dibdib. Wala itong kumpletong annexes. At ang makumpanyang nakalista rito ay ang mismong makumpanyang iniimbestigahan para sa mga nawawalang pondongang kalusugan. Lumingon si Arturo kay Enrique. Isang tingin na puno ng pakadismaya at pangungutya. Ang tingin ng isang amang nagtatanong kung bakit hindi makontrol ng kanyang anak ang sarili nitong nobya. Agad na lumapi sa akin si Enrique. Mahigpit na hinawakan ang aking braso. At bumulong sa aking tainga. What are you doing? Lara? Hey, he said. His grip tightening until my skin burned. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng papa ko. This is just standard procedure. Kaya huwag ka nang magmarunong at pirmahan mo na iyan. Tinapik ko ang kanyang kamay at tumayo ng tuwid. Hindi inaalintana ang bigat na aking trahe de boda. Hindi ito standard procedure. Enrique, at alam mo iyan, ang nga numerong ito ay kumakatawan sa mga pagkengkontrata sa ospital. Mga pondo para sa gamot na napunta sa mga offshore accounts ninyo. Gagamitin ninyo ang pirma ko para gawing malinis ang maprang nanggaling sa pagdurusang ang iba. Bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan sa silid. Ang mapiling panauhin na nasa paligid. Mga politiko at negosyante, nakasabwat ng mga Mendoza, ay nakpalitan ng makakabadong tingin. Ang pamilyang Mendoza,
ay hindi sanay na sinasagot. Lalo na ang isang babaeng galing lamang sa isang pangkaraniwang pamilya sa Maynila. Biglang umaling-awngaw ang isang malakas na tunog. Bago ko pa man maproseso ang nangyari. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking kanang pisngi at ang pagtalsik ang aking mukha sa isang tabi. Sinampal ako ni Enrique ng buong lakas. Ang pagkahilo ay sinabayan ngang isang matalim na pag-ugong sa aking tainga. "You ungrateful bitch." Sigaw ni Enrique. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. "Binigyan ka namin naga buhay na hindi mo kailanman mararanasan. Tapos ganito ang isusukli mo sa amin." Unti-unti kong inihrap ang aking muha sa kanya. Nawala ang lahat ng sakit. At ang natira, lamang ay isang nakakapapasong linaw ng isip. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi isang biktimang kanyang ama, kundi isang masugid na kalaho sa lahat na kasamaan nito. Dahan-dahan kong hinubat ang malaking brilyanteng singsing mula sa aking daliri. Ipinatong ko ang singsing sa ibabaw ng hindi napirmahang dokumento. Ang musika mula sa labas ay tila huminto sa aking pandinig. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad patungo sa mabibigat na pintuan ng silid. Ang bawat hakbang ko ay kalmado at tiyak bago ako makalabas. Narinig ko ang malamig na utos ni Don Arturo sa kanyang tauhan. "Huwag ninyong hayaang makalabas ng hacienda ang babaeng iyan. Siguraduhin ninyong hindi siya makakapagsalita kahit kanino." Paglabas kong pintuan, agad kong hinubad ang mahabang belo na nakasabit sa aking buhok at itinapon ito sa sahig. Alam kong wala akong laban kung dadaan ako sa pangunahing bulwagan kung saan nakalat ang maarmadong gwardiya ng mga Mendoza. Kailangan kong dumaan sa mapasilyo nga mga taga-silbi. Pumasok ako sa isang madilim na koridor patungo sa malaking kusina ng hacienda. Ang amoy ng mga mamahaling putahe at litson ay pumuno sa hangin. Ngunit ang aking sikmura ay umikot sa takot at kaba. Doon ko nakita si Miriam, ang punong tagapagluto. Natahimik na nahihiwanga sangkap nang makita niya ang aking namumulang pisngi at ang takot sa aking mamata. Agad niyang nabasa ang sitwasyon. Hindi siya nagtanong. Hinila niya ako patungo sa isang maliit na silid, imbakan ngam gadalata at mabilis na isinara ang pinto. May kapatid si Miriam na nawala nung nakaraang taon. Isang clerk na nakatuklas din ng maanomalya sa pananalapi ng Mendoza. "Dito. Isuot mo ito." Bulong ni Miriam habang inabot sa akin ang isang itim na uniforme NG Meanga hardinero at isang pares na lumang sapatos. "Hubarin mo ang damit na iyan at itago natin sa ilalim ng magazako ng bigas. Wala tayong maraming oras bago nila haluhugin ang buong kusina." Habang nagbibihis ako, nakarinig kami ng malalakas na yabag at sigawan mula sa labas. Dumating si Hector, ang walang pusong pinuno NG Seguridad ni Arturo. Pinagsisigawan niya ang matauhan sa kusina. Hinahanap kung saan nagtago ang tumakas na nobya. Nakatinginan kami ni Miriam. Ang parehong takot ay nakaguhit sa aming mamuha. Sa pagkakataong iyon, isang malakas na komosyon ang naganap sa kabilang bahagi ng bulwagan. Isang lalaki, si Javier, ang nagpanggap na isang lasing na bisita at sinadayang itumba ang isang buong mesa nga mamahaling baso. Ang pagkawasak nga kristal ay umagaw sa pansin ni Hector at ang kanyang nga armadong tauhan. Ginamit ni Miriam ang pagkakataong iyon upang buksan ang isang nakatagong pinto sa likod ng imbakan. Ito ang lumang lagusan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bulong ni Miriam. Itinutulak ako papasok sa isang madilim at maalikabok na hagdanan pababa. Diretso lang ang lakad mo hanggang sa makita mo ang kakahuyan sa likod ng asukarera. At huwag kang lilingon pabalik. Niyakap ko siya ng mabilis bago ako bumaba sa kadiliman. Ang amoy lumang lupa at amag ay pumuno sa aking ilong. Ang hangin ay malamig at mabigat. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa marangyang kulungan sa itaas. Ginamit ko ang mahinang liwanag mula sa aking maliit na telepono upang silipin ang dinadaanan. Tumatakbo ako sa loob ng lagusan. Ang bawat pahinga ko ay umaalingaw-ngaw sa makitit na espasyo. Narinig ko ang mahihinang pag-uga sa itaas.
Palatandaan na naghahanap na ang nga tauhan ni Hector sa buong paligid ng hacienda. Alam kong oras lamang ang bibilangin bago nila matuklasan ang lumang daanan na ito. Pakaraan ngang kalahating oras na tila walang katapusang paglalakad. Nakita ko ang isang manipis na liwana ng buwan na tumatagos mula sa maugat ng isang malaking puno. Pilit kong isiningit ang aking katawan sa makipot na labasan. Naakiwan na makakaskas sa aking makabraso at binti. Nakalabas ako sa madilim na kakahuyan. Ilang kilometro mula sa pangunahing bahay ng Mendoza. Ang plano ko ay tumakbo patungo sa lugar kung saan ko itinago ang aking sasakyan bago pa man magsimula ang kasal. Isang pag-ingat na ginawa ko dahil sa lumalaki kong pagdududa. Maingat akong gumapang sa gitna ng matataas na talahib hanggang sa matanaw ko ang lumang sementadong kalsada. Ngunit ang nakita ko ron ay nakpatihil, sa pagtibok na aking puso. Sa paligid ng aking sasakyan, may nakaparadang tatlong itim na van. Nakatayo doon ang ilang armadong lalaki na may hawak na malalakas na baril. Kasama si Hector na tahimik na naninigarilyo. Naintindihan ko ang buong katotohanan sa sandaling iyon. Ang bitag ay handa na bago. Paman mangyari ang sampalatang aking pagtakbo, hindi nila kailanman binalak na buhayin ako pagkatapos kong pirmahan ang dokumento. Ang aking sasakyan. Ang gabi ngang kasal. Ang lahat ay nakaplano na upang maging huling hantungan ko. Umayos ng posisyon si Hector at nagsalita sa kanyang radyo. Inuutusan ang kanyang mga tauhan na magiwahiwalay at suyurin ang buong gubat, dahan-dahan akong umatras. Pinipigilan ang anumang kaluskos mula sa mga tuyong dahon sa ibaba. Ibinaba ko ang aking sarili sa isang tuyong kanal ng irigasyon na natatakpan ng makakapal na baging. Gumapang ako sa loop ng kanal. Ang aking matuhod at siko ay nababalot ng putik at sugat. Patuloy ako sa pagapang hanggang sa makarating ako sa isang abandonadong kubo kung saan itinago ni Miriam ang isang lumang motorsiklo, gamit ang kahuli-hulihang lakas. Sinipa ko ang makina ng motorsiklo. Umugong ito sa kalagitnaan ng negabi. Narinig ko ang sigaw nga tauhan ni Hector mula sa di kalayuan dahil sa ingay nga makina. Wala na akong inasayang oras. Pinaharurot ko ang motorsiklo palabas ng kakahuyan patungo sa madilim na kalsada pababangang probinsya. Kinabukasan. Ang sinangang araw ay tila walang pakialam sa nangyari ng nakaraang gabi. Mula sa aking pinagtatakan. Pinanot ko ang balita na yumanik sa buong bansa. Ipinakita sa telebisyon ang gilid na malalim na dam na Santa Verena. Nakabitin sa mismong gilid na bangin ang aking sasakyan. Na tila nawalan kontrol, ipinakita rin sa screen ang isang puting sapatos. Ang kapares nagsuot ko sa kasal. Na nababahiran ng napakaraming dugo. Hindi iyon ang aking dugo. Hinaluan nila ngang dugo mula sa mga ninakaw na supply ngang ospital at dugo ngang hayop upang gawing makatotohanan ang aking brutal na katapusan. Nakita ko ang mukha ngang tiwaling hepang pulisya na si Valeriano habang nagbibigay siya ngang opisyal na pahayag. Ayon sa aming paunang investigasyon, ang nangyari kay Miss Villanueva ay isang trahedya na nagugat sa kanyang matinding depresyon. Formal na idineklara ni Valeriano sa harap ng mga mamahayag. Dahil sa dami ne dugo at sa lalim ne gabangin, ay tinuturing na natin itong isang aksidente na nawi sa pagkalunod. Patuloy pa rin ang paghahanap sa kanyang labi. Bumaling ang kamera kay Enrique. Nakasuot siyang itim. Ang kanyang mamata ay mapula at may luha na umaagos sa kanyang pisngi. Ang galing niyang umarte. Ang galing niyang lokohin ang lahat ng taong nanonood. Humihikbi siya habang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung paano niya napansin ang aking pagkabalif nitong mga nakaraang araw. Nasa loob akong isang tagong bahay sa gitnang malawak na plantasyon ng kape. Ito ang lihim na klinika ni Dr. Sylvia. Isang matapang na manggagamot na nagsisilbi sa mga magsasakang inagawan ng lupa nga mga Mendoza. Dahan-dahan niyang pinunasan ng basang tuwalya ang aking pisngi na namamaga pa rin mula sa matinding sampal ni Enrique. Tinitigan ko ang telebisyon. Ang aking maluha ay natuyo na at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tinitingnan ko si Enrique,
habang isinisisi niya sa akin ang nga nawawalang pondong kanilang kumpanya. Pinapalabas na ako ang nagnakaw, bago ako nagpakamatay. Inosente akong pumasok sa kanilang mundo. Ngunit ngayon, kilala ko na ang tunay nilang anyo. Hindi na ako tatakbo. Ang babaeng umiyak at natatakot sa lubngang. Silit sa hacienda ay namatay na sa damngang Santa Frena. Naisip nila na maari nilang nakawin ang buhay ko. Ang pangalan ko. At ang kinabukasan ngang, libu-libong tao nang walang kahihinatnan. Sisiguraduhin kong sa huli. Mismong ang kanilang makasinungalingan ang susuno. Sa buong imperyo nga Mendoza hanggang sa maging abo ang lahat ng ito. Pinatay ko ang telebisyon at binalot ng matinding katahimikan ang maliit at madilim na silid ng klinika. Tanging ang mahinang pahinga ko at ang lagaslas ng ulan sa bubong na yero ang naririnig sa paligid. Inayos ni Dr. Silvia ang magamot sa ibabaw ng lumang mesa at tahimik na lumabas upang bigyan ako ng espasyo. Sa ilalim ngang malabong ilawng bumbilya. Binuksan ko ang aking laptop at ipinasok ang itim na flash drive na nakuha ko mula sa opisina ni Arturo Mendoza. Ito ang aking natitirang sandata laban sa mga halimaw na nagpanggap na pamilya ko. Nang lumitaw ang mga folder sa screen. Nagsimula ang aking sariling tahimik na dehman. Bilang isang forensic auditor. Ang mga numero ang aking pinakakatiwalang wika. Hindi sila nagsisinungaling at hindi sila kayang takuting ng sinuman. Sinimulan kong buklatin ang mga nakatagong spreadsheet ng Mendoza Conglomerate. Bawat pahina ay naglalaman ng mapekeng transaksyon at mga kumpanyang gawa-gawa lamang sa papel. Nakita ko ang mapekeng resibo para sa mga kagamitang medikal na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang mapondong ito ay nakapangalan sa San Ignacio Medical Center. Ngunit dumiretso, lahat sa mga pribadong account ga Mendoza sa ibang bansa, habang mas lumalalim ang aking pagsusuri. Mas nakikita ko ang hugis na kanilang kasamaan. 50 milyong piso para sa mga ventilator na hindi kailanman binili. 20 milyong piso para sa magamot na hangin lamang ang laman pagdating sa mapampublikong ospital. Ang bawat numerong ninakaw nila ay katumbas ng isang buhay na nawala. May mga taong namatay sa malamig na sahig ng ospital dahil kinamkam ni Arturo ang pondong dapat sana ay nagligtas sa kanila. Napakuyom ang aking nga kamao hanggang sa mabaon ang aking nga kuko sa sarili kong palat. Kailangan kong makahanap ng kakampi bago nila ako tuluyang matunton sa probinsyang ito. Gumamit akong isang sadyang naka-encrypt na koneksyon upang magpadala ng isang mensahe sa nag-isang taong alam kong matagal nang nagtatangkang pabagsakin ang maoligarcho. ESC State Prosecutor Rowena Cruz. Ang aking mensahe ay naglalaman lamang ng 3 salita. At isang kalakip na patunay ng pirma ni Arturo. Buhay pa ako. Iyon ang isinulat ko sa kanya. Paglipas ng 7 oras, nakatanggap akong tugon na nagtatagda ang isang lihim na pakikita sa isang abandonadong kapilya sa labas ng bayan, bago magmadaling araw. Nagsuot akong itim na jacket at tinakpan ang aking muhangang isang makapal na panyo. Ang hangin ay malamig at amoy basang lupa habang naglalakad ako patungo sa lumang istruktura na napapalibutan ng matataas na talahib. Ang makalawangin at sirang pintuan ng kapilya ay nagbigay ng isang nakakakilabot na tunok nang itulak ko ito papasok sa harap ng basak na altar. Nakatayo ang isang babaeng may matalim na tingin. Si Prosecutor Rowena. Nagulat siya nang makita ang aking mukha. Punong pasa at sugat mula sa gabing tinangka nilang tapusin ang aking buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang pamilyar na bulto ang lumabas mula sa likuran ng ngasirang upuan. Napakunot ang aking nang makilala ko ang lalaking may magulong buhok at suot na lumang leather jacket. Si Javier Suarez, ang mamamahayag na nag-imbestiga sa mga Mendoza at tumulong sa akin na makatakas mula sa hacienda. Tiningnan ko si Rowena nang may pagtataka. Nahihintay ngang paliwanag kung bakit narito ang isang outsider. Ipinaliwanag ni Rowena na si Javier ang kanyang lihim na impormante at ang tanging taong nakapasok ng malalim sa operasyon ng pamilya. Kinuha ni Javier ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang isang buton.
Umalingaw-ngaw sa madilim na kapilya ang pamilyar at malamig na boses ni Enrique. Narinig ko ang sarili kong asawa na nakikipag-usap kay Hector matapos ang aking pagtakas. Nagsalita si Enrique gamit ang kanyang karaniwang mapagmataas na tono. Sinasabing kailangan nilang linisin ang kalat bago pa lumabas sa media. Make sure she never sees the light of day. Hector, dahil kapag sumable ka, ako mismo ang tatapos sa iyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko iyon. Hindi siya biktima nege manipulasyon nege kanyang ama. Bagkus ay isang kusang loop na kalahok sa pagpatay sa akin. Tinignan ako ni Javier na may pagunawa at awa sa kanyang mata. Ngunit umiling ako upang ipakita na hindi ko kailangan ang awang sinuman. Sumang-ayon kaming tatlo na bumuo ng isang alyansa sa mismong gabing iyon. Hindi namin maaring gamitin ang normal na prosesong batas dahil hawa ni Arturo ang mapulis at ang mahuwes sa Nueva Costa. Kailangan naming wasakin ang kanilang pamilya mula sa loop palabas. At kailangan namin na maasaksi na mag-uunay sa madokumento patungo sa mapisikal na ebidensyang pagpatay. Samga sumunod na linggo, nagtrabayo kami ni Javier sa ilalinge ni Ganino. Nagtitipon ga ebidensya mula sa mataong naging biktima gahamang pamilya. Natunton namin si Nestor, isang matandang driver ng truck na halos mawalan ng katinuan dahil sa matinding konsensya. Nanginginig ang kanyang makamay habang umiyak siyang nakukuwento sa amin sa loop ng isang madilim na karinderya. Inamin ni Nestor na siya ang nagmamaneho nga, truck na naglalaman nga walang lamang kahon na, supply medical mula sa daungan patungo sa nga bodega nga, Mendoza. Hindi niya alam sa simula kung ano ang kanyang kinokontrata. Hanggang sa mismong anak niya ang namatay sa isang pampublikong ospital na tinanggalan ng pondo Pamilya. Ang kanyang maluha ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking dibdib. Lalo na nang ibigay niya sa akin ang maorihinal na resibo ngang mabiyahe niya. Ang aming susunod na natakpuan ay si Isabel. Isang palaban ngunit pagod na lider ng isang komunidad ng mga magsasaka malapit sa ilog. Ang kanyang mga mata ay puno nga apoy nang ikuwento niya kung paano dumating ang mga armadong tauhan ni Hector sa kalagitnaan ng gabi upang sunugin ang kanilang mga pananim. Ipinakita niya sa amin ang mga pekeng titulo ng lupa na ginamit ng kumpanya ni Arturo upang palayasin sila sa kanilang sariling tahanan. Ang lahat na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa paghihiganti dahil sa isang nasirang kasal. Ito ay isang malawakang masaker na ginawa gamit ang makontrata at spreadsheet. Kung saan ang mga ordinaryong tao ay itinuturing na mga sagabal na dapat alisin. Habang pinapakinggan ko ang kanilang makwento, lalo kong nararamdaman na ang bawat numero sa aking laptop ay may mukha at kaluluwang humihingingang katarungan. Samantala, sa Luwemehe naglalakihang padre ng Hacienda San Ignacio. Napagalaman ko sa pamamagitan na lihim na surveillance ni Javier na nagsisimula ng bumigay. Si Enrique sa takot at paranoia. Na-promote siya bilang bagong financial director. Pinupunan ang posisyon na dapat sana ay sa akin. Ngunit hindi niya kayang dalhin ang bigat ng makasalanan ng kanyang ama. Sa isang na-intercept na tawag, narinig kong nagbabanta si Hector kay Enrique. Humihingi nga mas malaking suhol upang manatiling tahimik tungkol sa mga utos nitong itago ang aking pagpatay. Narinig ko ang panginginig sa boses ni Enrique. Pilit itinatago ang takot sa pamamagitan ng galit. You think you are indispensable, Hector. Pero ang totoo ay aso ka lang ng pamilya namin at madali kitang mapapalitan kapag ginusto ko. Ngunit alam ni Enrique na kapag natuklasan ni Arturo ang mag-aapalya sa operasyon, siya ang unang isasakripisyo nga sarili niyang ama upang iligtas ang pangalan ng kumpanya. Dahil sa matinding kaba, nagsimulang mag-ipon si Enrique ng ebidensya laban sa kanyang sariling ama. Kinokopya ang mga lihim na email at usapan sa isang pribadong server bilang kanyang panlaban. Hindi niya alam na nakapasok na ako sa kanyang network. Tahimik na pinapanood ang bawat galaw niya at hinihintay ang tamang oras upang peg-awayin silang dalawa. Ang Mendoza ay mahalimaw.
At walang mas nakakapanabik kaysa panorin silang kainin ang isa't isa ng buhay. Ngunit hindi nagtagal ang aming sunod-sunod na tagumpay dahil may isang matinding dago na dumating. Nagplano si Rowena ng isang biglang pagsalakay sa isang malaking bodega ng mga Mendoza malapit sa railes ng tren kung saan dapat naroon ang mga ebidensya ng smuggle na gamot. Subalit pagdating ng ahente ni Rowena, ang buong pasilidad ay ganap na walang laman. Malinis at tinabandona. May nakapasok na espiya sa mismong opisina ng state prosecutor. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata ni Rowena nang makipagkita siya sa akin muli. Kailangan kong malaman kung sino ang nagbebenta sa atin. Sabi ko sa kanya. Kaya gumawa ako ng isang pain. Gumawa akong isang pekeng dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang pekeng safe house na kunwari. Ay pinagtataguan ko. Ipinasok ko ito sa sistema ni Rowena at nilagyan ng isang tracker code na mag-alert sa akin sa sandaling may makpasa nito sa isang panlabas na server. Makalipas ang 4 na oras. Tumunog ang aking laptop. Sinundan ko ang digital, nabakas ng dokumento at nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko kung saan ito nanggaling. Ang taong nag-access at nagpadala ng file kay Hector ay walang iba kundi si Fidel. Ang pinakakatiwalaang kanang kamay at matalik na kaibigan ni Rowena. Si Fidel ang nagbebenta ng aming mga plano sa mga Mendoza, kapalit ng 2 milyong piso na idineposito sa isang offshore account. Nang ibigay ko ang balita kay Rowena, tahimik siyang umiyak. Ang kanyang mabalikat ay nanginginig sa bigat ng pagkakanulo ng isang taong itinuring niyang pamilya. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit namin ang patibong na ito bilang aming pangunahing alas. Gagamitin namin si Fidel upang magbigay ng maling impormasyon sa mga Mendoza at isagawa ang aming pinal na atake. Oras na para tapusin ang lahat. Nanawagan si Arturo ng isang malawakang emergency shareholders assembly upang opisyal na ilipat ang lahat ng akusasyon ng pandaraya sa akin. Palalabasin nilang ako ay isang baliw na nagnakaong pera, kumpanya bago tumalon sa dam. Habang formal niyang ipapasa ang pamumuno kay Enrique upang ipakita sa publiko ang katatagan ng kanilang imperyo, hindi nila alam na nagtakda ako ngang isang programang may oras na kusang maglalabas ng libu-libong madokumento at resibo sa bawat media outlet sa bansa. Kung may mangyari sa akin, automatikong sasabog ang buong katotohanan. Ngunit hindi sapat ang magpadala, lamang ng file mula sa malayo. Gusto kong makita nila ako. Gusto kong makita nila ang multong ginawa nila habang unti-anting gumuguho ang kanilang pinakamahalagang kumpanya sa harap ng buong mundo. Tinitigan ko ang orasan sa aking laptop. 72 oras na lamang bago magsimula ang pagpupulong sa malaking auditorium ng hacienda. Nilinis ko ang aking mesa at tiningnan ang aking refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang masugat sa aking mukha ay nagiwan ng manipis na paklat. Isang panghabambuhay na paalala ngang kasamaan ng mga taong ito. Alam kong, sa sandaling maglakad, ako pabalik sa Hacienda San Ignacio. Nakataya ang lahat ng buhay ng mga taong tumulong sa akin. Kung makamali akong kahit isang hakbang, walang pasubaling papatayin kami ng mga Mendoza. Ngunit wala nang atrasan sa digmaang ito. Handa na akong gibain ang kanilang pader. Ang bawat segundo na lumipas pagkatapos ang gabing iyon ay naging mabigat. Parang hanging hindi ko malanghap ng buo. Binilang ko ang bawat oras na naglapit sa akin pabalik sa mismong impyernong tinakasan ko. Sa bawat pakpatak ng ulan sa bubong ng aming pinagtataguan. Naalala ko ang lamig ng tubig sa dam noong gabi ng aking pekang pakamatay. Ngunit ngayon, hindi na ako ang babaeng tumatakbo sa umaga ng malaking pagpupulong. Ang buong Hacienda San Ignacio ay nagbihis ng huwad na karangyaan. Mula sa aking monitor, pinanood ko ang pagdating ng mga maitim at makikintab na sasakyan na may mga wangwang. Bumaba mula sa mga ito ang mga kongresista, mga mayor, at ang mga pinakamayayamang mamumuhunan sa buong probinsyang Nueva Costa. Nakangiti silang lahat. Nagbabatsyan. Tila walang kamalay-malay na nakatapa, sila sa lupang diniling ng dugong nga inosenteng magsasaka.
Ang Grand Auditorium ngang hacienda ay napuno ngang halimuya ngang mamahaling pabango na hindi kayang itago ang amoy ngang kabulukan ngang kanilang sistema. Sa unahan NG entablado. Nakatayo ang malaking imahe ng logo ng Mendoza Conglomerate. Kumikinang at nakmamalaki. Nakita ko si Arturo Mendoza na umakyat sa entablado. Suot ang kanyang perpektong gupit na barong. Ang kanyang mukha ay seryoso at punong pekeng bihati. Sa kanyang likuran ay nakaupo si Enrique. Pawisan. Mahigpit ang hawak sa isang itim na briefcase na naglalaman ng sarili niyang ngalihim. Nagsimulang magsalita, si Arturo. At ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinasalamatan niya ang lahat ng dumalo sa kabilang ang umano ay malagim na trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Sinabi niyang ang kanyang anak na si Enrique ay dumadaan sa matinding depresyon dahil sa aking biglaang pakawala. Nakinig ako habang buong husay niyang binabaluktot ang katotohanan. Sinabi ni Arturo na ako raw ay may matinding problema sa pag-isip at lihim na nagnakaw ng daan-daang milyong piso mula sa pondo ng kumpanya. We are doing everything to recover the assets. That poor girl was unstable. And it breaks my heart to see my son suffer because of her greed. Narinig ko ang mahinang bulungan nga tao. Magapag-iling na puno ang awa para sa pamilyang Mendoza. Napakabait talaga ni Don Arturo. Iyan ang narinig kong sinabi ngang isang babaeng politiko sa unahan. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking mga daliri sa keyboard. Tiningnan ko si Javier na nakatayo sa aking likuran. Tumango siya ng may buwang pagtitiwala. Ito na ang sandali. Ang dulong, lahat ng kasinungalingan. Huminga ako ng malalim at pinindot ang huling utos sa aking computer, sa isang iglap. Namatay ang lahat ng ilaw sa malaking auditorium ng Hacienda San Ignacio. Nawala ang tunog ngang mikropono ni Arturo at napalitan ito ngang isang nakakabinging katahimikan na sinundan nga naguguluhang boses ng nga bisita. Pagalipas ni 5 segundo. Biglang umilaw ang pinakamalaking screen sa likod ni Arturo. Hindi ang logong kumpanya ang lumabas, kundi ang isang pamilyar na pahina ng kanilang sikretong bank account. Umalingaw ang boses ko sa buong bulwagan. Malinaw, malamig, at walang bakas ng takot. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Lara Villanueva. Ang babaeng itinapon ninyo sa ilog upang pagtakpan ang inyong mga kasalanan. Nakita ko sa monitor ang panlalaki nga mata ni Arturo habang lumingon siya sa malaking screen. Ang kanyang perpektong postura ay biglang gumuho. Si Enrique ay napabalyaw sa kanyang inuupuan. Nanginginig ang makamay habang pilit tinatakpan ang kanyang mukha sa screen. Sunod-sunod na lumabas ang mapatunay na hindi nila matatakasan. Ipinakita ko ang digital na pirma ni Arturo na nag-apruba sa pagbili ng 50 pekeng dialysis machine na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Kasunod nito ay ang resibo mula sa isang shell company na nakapanggalan mismo sa personal na abogado NGMAE Mendoza. Ito ang pera na ninakaw ninyo mula sa pondong pangkalusugan ng taumbayan. Pera na ginamit ninyo para pondohan ang inyong mapribadong eroplano at patabain ang inyong masarili, nagsimulang makahulo ang mga mamumuhunan. Naktatanungan. Naktuturuan. Sumigaw si Arturo sa kanyang magwardya. Patayin ninyo ang kuryente. Patayin ninyo ang linya ngayon din. Nakita ko si Hector, ang pinuno NG, kanilang seguridad, na tumatakbo papunta sa control room. Ngunit huli na ang lahat. Isinara namin ng tuluyan ang sistema at kinontrol ang bawat speaker sa gusali gamit ang isang malayuang koneksyon na hindi nila mabubura. Nakbaho ang email sa screen. Hindi na mga numero at dokumento ang nakikita nila. Lumabas ang mukha ni Nestor, ang matandang driver nga. Umiyak siya habang nagsasalita. Sinabi niya kung paano siya inutusang mahatid ng nga walang lamang kahon ng gamot sa ospital ng probinsya. Habang naghahatid siyang hangin. Ang sarili niyang anak na babae ay namamatay sa kabilang kwarto dahil walang magamit na oksigenteng ang mga natahimik ang buong bulwakan. Tanging ang makahikbi ni Nestor ang naririnig.
Pagkatapos ay sumunod si Isabel. Ang pinunongam ga magsasaka. Ipinakita niya ang mga dokumento ngang kanilang ninunong lupain na sa pilitang inagaw ni Enrique gamit ang mga armadong guns. Ipinakita niya ang malarawan ng kanyang mga kapitbahay na nawala na parang bula matapos. Tumutol sa pagpapalawa nga asukarera ng mga Mendoza. Ang bawat salita ni Isabel ay parang patalim, na bumaon sa dibdib ngang bawat nakikinig. Nakita ko ang pagpasok ng mga armadong lalaki ni Hector sa auditorium. Ngunit bago pa man sila makalapi sa main switch, bumukas ang malalaking pintuan sa likuran. Pumasok si Prosekutor Rowena Cruz. Kasama ang dosa-dosa ng nga ahente ng pambansang kapulisan. Mga taong hindi kontrolado NFP ni Arturo. Dala nila ang warrant of arrest na lihim naming inihanda sa nakalipas na mga buwan. Nataranta si Enrique. Sa gitnang kaguluhan, tumayo siya at itinuro ang kanyang sariling ama. This is all his fault. He manipulated everything. He forced me to sign those papers. Nabitawan ni Enrique ang kanyang itim na briefcase at bumukas ito sa sahig. Nakalat ang mapapeles. Pati na rin ang isang maliit na recording device na aksidenteng umandar. Umalingaw na ang sariling bows ni Enrique. Inuutusan si Fidel na bayaran ang mga pulis para linisin ang sasakyan ko bago itulak sa dam. Tiningnan ni Arturo ang kanyang anak na may matinding pandidiri. You pathetic coward. Wala kang kwentang anak. Ang dalawang haligi nga pamilya Mendoza ay nakasakitan sa harap nga kumikislap na kamera ng media na lihim ding inanyayahan ni Javier. Sa hilid enegaen tablado. Nakita ko si Beatriz, ang ina ni Enrique. Tahimik siyang lumapit kay Prosecutor Rowena. Nanginginig ang magakamay. At inabot ang isang malit na flash drive. Ito ang huling pirasong ebidensya. Ang mga personal na talaan ng kanyang asawa. Pinili niyang isuko ang kanyang pamilya upang matapos na ang lahat ng kasamaan. Pinanood ko ang mga kaganapan abang inilalabas si Arturo at Enrique na nakaposas. Ang mataong dati ay tinitinggala bilang madiyos ng Nueva Costa ay hinihila, pababangang mismong kapangyarihang ginamit nila para manlamang ng iba. Humawak si Javier sa balikat ko at ngumiti ng tipit. Tapos na, Lara. Tapos na ang lahat? Ipinikit ko ang aking mamata at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan, makalipas ang 8 buwan. Sa isang tahimik na bayan malapit sa dagat ng Aramare. Iba na ang pangalan ko dito. At walang nakakakilala sa aking nakaraan. Nakaupo ako sa berandang isang maliit na bahay. Naririnig ang alon ng dagat na humahampas sa dalampasigan. Malayo ito sa Ingay at Father na hacienda. May humintong sasakyan sa harap ng bahay. Bumaba si Javier. May dalang makapal na folder. Lumapit siya at iniabot ito sa akin. Ito ang mga kopya ng kaso. Naibalik na ang malupain kay Isabel at sa kanyang matao. Nakita na rin ang magalabi ni Cristal. At nakapagluksa na ng maayos si Miriam. Bumagsak ang buong imperyo ng mga Mendoza. At ang mapondong ninakaw nila ay unti-unti nang naibabalik sa mapampublikong ospital. Tumayo ako at naglakad kami ni Javier patungo sa baybayin. Wala nang takot sa aking dibdib. Wala nang kailangang takbuhan. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Huminga ng malalim. At naramdaman ang init ng araw sa aking mukha. Hindi ako pinatay ngam ga Mendoza sa tubig. Binigyan nila ako ngam pagkakataong matutong lumangoy. At ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong alon.